Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Marcos Administration pinaghahandaan na ang patuloy na epekto ng pag-init ng panahon. Heat index o init na nararamdaman ng katawan pumalo sa tinatawag na dangerous levels. Ilang lugar sa bansa nagsuspindi ng klase o nag-online na lang sa sobrang init. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa publiko na maging mapanuri sa likod na naglipa ng fake news ngayong Hatol ng Bayan 2025. Registration sa social media accounts para labanan ng fake news itinutulak. Mga pulis na tumanggap umano ng regalo mula sa sindikato iniimbestigahan na ng Malacanang. At crime rate sa bansa patuloy na bumababa sa ilalim ng Marcos Administration. Una po sa ating mga balita, pinaghahandaan na ng Malacanang ang posibleng epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, pinagsasama-sama na ng pamahalaan ang mga action plan sa pagtugon sa matinding init. Nagpaalala din ng Malacanang sa publiko na sundin ang mga abiso ng Health Department na una na nagbabala sa mga sakit na pwedeng maranasan dahil sa matinding init. Batay sa forecast, papalo sa 46 degrees Celsius ang temperatura hanggang Martes. Ayon sa Pag-asa, ang mga temperatura mula 33 to 41 degrees Celsius ay tinuturing na nasa ilalim ng extreme caution, habang ang mga temperatura mula 42 hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing na nasa danger level. Lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makakaapekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat nating gawin. Kaugnay ng balitang yan, sa pagsipa ng mataas na heat index ngayong araw, nagpaalala ang Health Department sa mga sakit na pwedeng makuha sa matinding init ng panahon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bian Manalo ng PTV Manila. Nagpaalala ang Health Department sa publiko laban sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init ng panahon. Ito'y matapos i-anunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw hanggang bukas. Sa forecast ng Pag-asa, inilagay na sa Danger Heat Index ang ilang lugar sa Region 3, kabilang ang Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at Olongapo City. Dahil dito, ilang eskwelahan na rin sa Kalakhang, Maynila ang nag-anunsyo ng blended learning at class suspension. Ayon sa Pag-asa, mauuri bilang extreme caution ng temperatura kung ito ay umabot mula 33 hanggang 41 degrees Celsius, habang danger level naman kung ito ay nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Ang mga ganitong temperatura ay maaaring humantong sa heat cramps o pamumulikat, heat exhaustion o pagkahapo na may mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka, at ang nakamamatay na heat stroke. Ang heat stroke ay isang kondisyon na may pagkawala ng malay, pagkalito o kaya ay mga seizure o kumbulsyon na nakamamatay kung hindi agad maaagapan. Ilan sa pwedeng gawin sakaling makaramdam o maobserbahan ang alinmang sintomas ng heat stroke? Una, ilipat ang tao sa isang malilim at malamig na lugar at ayusin ang ventilasyon. Tanggalin ang panlabas na damit ng tao at maglagay ng malamig na compress, ice pack, malamig na tubig o malamig na basang tela sa balata, lalo na sa bandang ulo, mukha, leeg, kilikili, pulso, bukong-bukong at singit. Payuhan ng publiko na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa Pag-asa at gumawa ng mga hakbang para makaiwas laban sa sakit na ito, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa iced tea, soda, kape o mga inuming may alkohol, at paglimita sa oras na ginugugol sa labas sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Gumamit rin ng proteksyon sa araw tulad ng sombrero, payong at sunblock.
Pinapayuhan din ng DOH ang publiko na agad na makipag-ugnayan sa emergency services sakaling makaramdam ng mga sintomas at huwag nang hayaan pang lumala ang sitwasyon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Otomatikong suspendido ang face-to-face classes sa Marikina City sa mga araw na inaasahan ng hanggang 42 degrees pataas na heat index. Alinsunod sa Executive Order Series of 2025, inatasan rin ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang mga opisyal at namamahala ng mga paaralan na siyang mag-anunsyo ng suspensyon at paglipat sa alternative delivery modality. Ngayong araw, ilang paaralan at lokal na pamahalaan ang nagsuspindi ng pasok matapos i-anunsyo ng Pag-asa ang hanggang 46 degrees na heat index na posibleng magtagal pa hanggang bukas. Kasabay ng pagtaas ng heat index sa Metro Manila na pumalo sa 46 degrees Celsius, patuloy na binabantayan ng Health Department ang pagtaas ng kaso ng dengue, lalo na sa Quezon City. Yan ang balitang pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Matapos i-anunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw hanggang bukas. Ilang eskwelahan na rin sa Kalakhang, Maynila ang nag-anunsyo ng blended learning at class suspension. Kasabay nito, patuloy naman ang pagtaas ng kaso ng dengue, partikular na sa Quezon City. Sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, mahigit sa 2,000 ang kabuang kaso ng dengue sa lungsod simula January 1 hanggang February 27, habang 11 ang nasawi. Dahil dito, puspusan ang ginagawang dengue fogging at spraying ng lokal na pamahalaan sa mga outbreak areas. Bukas naman ang higit 60 health center sa QC para tumanggap ng mga pasyenteng nakararanas ng sintomas ng dengue at magbigay ng libreng dengue test. Kaya si Mary Jane, todo ingat na ang ginagawa dahil kalalabas lang niya ng ospital matapos ma-confine ng 1 linggo dahil sa dengue. Nagulat ako kasi akala ko at my age, hindi ko siya ma-experience. Akala ko, yung normal lang na lagnat. More on naglinis talaga ng bahay. Sa datos ng Department of Health, pumalo na sa mahigit 50,000 kaso ng dengue ang naitala ng kagawaran nitong nakalipas na 2 buwan. Mas mataas ito ng mahigit 60% kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong petsa noong nakaraang taon na umabot naman sa higit 30,000. Pinakamarami pa rin ang naiulat na dengue cases sa Calabarzon na may mahigit 10,000, na sinundan ng National Capital Region na mahigit 9,000 at Central Luzon na may mahigit 8,000. Karamihan pa rin sa mga tinatamaan ng dengue ay pawang mga bata edad 14 pababa. Dahil dito, puspusan ang pagpapaigting ng DOH sa information dissemination kontra dengue. Kasama na rito ang kampanya ng ahensya na Alas 4 kontra Mosquito. Alas 4 kontra mosquito. Maglinis po tayo alas 4 ng hapon sa paligid ng ating bahay, magtaob, magtaktak, magtuyo at magtakip ng mga bagay na pinupuno ng tubig kung saan pwedeng mamugad ang lamok na Aedes na may dalang sakit ng dengue. Bukas na rin ang dengue fast lane sa lahat ng DOH hospital sa buong bansa para maagapan ang paglubhan ng nakamamatay na sakit. Siniguro naman ng Health Department na handa silang umagapay sakaling magdeklara ng dengue outbreak ang mga lokal na pamahalaan. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Para po sa update sa magiging lagay ng panahon at init na ating nararamdaman sa ngayon, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang gabi po, si Sheila Salaysay po ito ng Balitang Pambansa. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. So ngayon wala naman tayo minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral po sa buong bansa po natin. Ito rin po yung nagdadala po ng mainit na panahon po natin dito po sa buong bansa. So ngayon, inaasahan po natin yung easterlies, magdadala pa rin naman po siya na maulap na papawid na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Quezon, Laguna, Rizal at Davao Oriental. Asahan natin sa Metro Manila na lalabing bahagi ng ating bansa,
Magiging mainit at malinsangan po ang ating tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Miss Chanel, Yes po. kaunting katanungan lang po, meron na po bang pagtayang Pag-asa kung hanggang ilang ang heat index na pwede nating maranasan bukas o sa mga susunod pang araw? Yes po, sa Metro Manila, inaasahan po natin possible po ang 38 degrees to 39 degrees na heat index po. And then sa masusunod po, March 5 po, 39 to 40 degrees po. Ito po ay danger level pa rin po. So iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan po. Or I mean, extreme caution po itong ating mararanasan. So iba yung pag-iingat po para sa mga kababayan po natin. Ano po ba ang inyong paalala sa ating mga kababayan ngayong sobra po ang init ng panahon? Ayun po, tala po tayo lagi po ng ating mga tubig po, palanggalang din po sa ating mga pag nakakaranas na rin po tayo ng pagbuha-uhaw. And then wag iwasan na lang din po lumabas po ng mga tanghaling tapat hanggang hapon po. Ayan, maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Samantala, pinatututukan ng Malacanang ang pag-iimbestiga sa napaulat na umunoy pagtanggap ng donasyon ng ilang unit ng pulis mula sa mga Chinese na pinaghihinalaang spy. Samantala, sinisiguro ng Presidential Communications Office na sasailalim sa evaluation ng ilang ahensya ng PCO kasunod ng pag-aatas ng palasyo na magsumite ng courtesy resignation ang mga itinilagang opisyal. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Pinaiimbestigahan ng Malacanang ang umano'y pagtanggap ng donasyon ng ilang unit ng pulisya mula sa ilang Chinese nationals na pinaghihinala ang espiya. Pag-aaralan po natin yan. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. Hindi rin palalagpasin ng palasyo ang impormasyong lumutang na may padrino umanong matataas sa opisyal ng gobyerno ang ilang Chinese nationals na nauugnay sa krimen. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag kabugan yan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Samantala, muling iginitang palasyo na hindi aalisin ang Typhoon missile kung hindi susunod ang China sa mga kondisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tigilan ang pangaharas sa tropa ng Pilipinas na naglalayag sa West Philippine Sea. Ang naging desisyon po ng International Court of Arbitration ay napakahalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Kamakailan lamang kumalat sa social media na bahagi umano ng China ang Palawan, bagay na pinasinungalingan ng National Historical Commission of the Philippines. Puspusa na ang PCO sa paglaban sa fake news, lalo na sa mga troll armies na binabayaran para magkalat ng maling impormasyon. Paiigtingin pa ng ahensya ang paghahatid ng tamang impormasyon at pagsasagawa ng fact-checking. Tiniyak naman ng PCO na sasailalim sa evaluation ang lahat ng mga ahensya na nasa ilalim ng tanggapan ng Presidential Communications Office para epektibo pang magampanan ang tungkulin. I-assess natin kung ano yung nagawa nila, kung ano ng bawat opisina. Proper evaluation. Kumbaga, kahit naman sa ordinary na kumpanya, may bagong pasok, aalamin ano ba nagawa nito? Maganda ba itong nagawa niya o hindi? Inatasan ng Malacanang ang lahat ng mga itinalagang opisyal sa ilalim ng Presidential Communications Office na magsumite ng courtesy resignation. Layo nitong bigyan ng kalayaan ang bagong talagang pinuno ng PCO na si Jay Ruiz na bumuo ng kanyang sariling team at direksyon upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nilinaw naman ni Palace Press Officer at UC Claire Castro na nasa proseso na ng pagdadivest si PCO Secretary Ruiz. Ito ay ang pag-aalis o pagbitiw sa kanyang pribadong negosyo, investment at iba pang financial interest para maiwasan ang personal na interes sa pamamahala sa gobyerno. Alinsunod sa batas, may 60 araw ang isang opisyal upang tuluyang makapag-divest. Mula sa PTV Manila,
Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Mas pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang kontra African swine fever. Partikular ang biosecurity measures at bakunahan kontra ASF. Ayon sa Pangulo, mahalagang mapaigting ang biosecurity sa gitna ng ginagawang bakunahan para hindi na ma-expose sa virus ang mga livestock. Iniulat naman sa Pangulo ni Agriculture Undersecretary for Livestock Constante Palabrica na under control na ngayon ang ASF sa bansa lalo't 50,000 na lamang na baboy o 80% ng populasyon nito ang nabakunahan na. Nasa 200,000 pang mga baboy ang kanilang target na bakunahan habang nakabili na ang bansa ng halos 500,000 ASF vaccines. Iminungkahi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa toll operators na bigyan ng exemption ang mga bumabiyahe ng agricultural products sa toll hikes sa North Luzon Expressway. Pasanin kasi ng consumers ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga produktong agrikultura kasabay ng dagdag singil sa toll na nagsimula nitong weekend. Base sa bagong toll matrix ng NLEX Open System mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan. 5 piso ang idinagdag para sa Class 1 vehicles, 13 pesos sa Class 2 at 15 pesos sa Class 3. Para naman sa mga babiyahe patungong Santa Ines, Mabalacat City, Pampanga, 57 pesos ang taas singil sa toll para sa Class 1, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3 vehicles. Sa kabila ng toll hike, tiniyak ng Toll Regulatory Board na makikinabang ang mga motorista sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng NLEX. Umarangkada ang 2025 National Women's Month celebration ng Department of Agriculture na may temang Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Nanguna sa kick-off ceremony si Senator Amy Marcos na nagbigay pugay sa papel ng kababaihan sa food security. Ayon sa senador, ang mga kababaihan ang nangunguna sa home agriculture at maging sa retailing sa merkado. Samantala, iprinisinta ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. kay Marcos o kay Pangulo Marcos at kay Senador Amy Marcos at sa Food and Agriculture of United Nations ang iba't ibang pagkain at produktong agrikultura na gawang Pinoy. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa paglaganap ng fake news ngayong panahon ng halalan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Kakambal na raw ng kampanya ang mga intriga at batuhan ng putik na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fake news, kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Inihalimbawa sa vlog ng Pangulo ang fake news na magdideklara umano ng martial law ang presidente. Bagay na una ng pinasinungalingan ng Malacanang at tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento at panibagong budol mula sa taong factory ng fake news. Babala ng Pangulo ngayong eleksyon, kilatising mabuti at maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon online. Ngayon, laganap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Ang hindi aniya mapepeke ay ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan para sa taong bayan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimulan. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda. Ang Presidential Communications Office pinag-aaralan ang pagbuo ng social media regulatory body para pigilan ang fake news. Sobra na eh. Bakit mo lang nagre-regulate? Movie, television, Regulatory Commission Board, MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Eh, bakit natin pinapabayaan na puro fake news ang lumalabas sa online natin? Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon ng regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibilidad din sa publiko. Una nang inihayag ni Palace Press Officer at Yussi Claire Castro ang pagtulak sa pagpaparehistro ng mga vlogger at social media influencer.
Mula sa PTV Manila, Caleza Pardilla, Balitang Pambansa. Sumentro sa climate change at paglaban sa fake news ang seminar na pinangunahan ng French Embassy. Ang Presidential Broadcast Service tiniyak na patuloy na magiging tulay ng tamang impormasyon para sa mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni EJ Lazaro ng Radyo Pilipinas, Manila. Sa 2 araw na heat index forecast ng Pag-asa, papalo sa 46 degrees Celsius ang damang init sa Metro Manila at Central Luzon. Pasok yan sa dangerous level heat index kung saan mataas ang tsansa na makaranas ng heat exhaustion at heat stroke. Yung mga nilalabas ng Pag-asa, very relevant yan. So, kailangan take into consideration kasi in a way, science yan eh. Yan yung mga data na kailangan natin para to back up the stories that we have in terms of climate change. Isa lamang yan sa mga tinalakay sa Terra Asia Project Launch Seminar dito sa Makati City. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga isyong pangkalikasan gaya ng climate change. Ang programa ay pinangunahan ng Asia Pacific Institute for Broadcasting Development at CFI Media Development, katuwang ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS at ang Pamahalaang Pranses. Isa rin sa mga naging focus ng workshop ay ang paglaban sa fake news o maling impormasyon tungkol sa klima at kapaligiran. Tinalakay rin ang papel ng artificial intelligence sa larangan ng pamamahayag, kung paano ito maaring makatulong sa mabilisang pagkalap ng datos, ngunit kasabay nito ang banta ng AI-generated disinformation. Binigyang diin naman ni PBS-BBS Director General Fernando Dindo Amparo Sara ang kahalagahan ng ganitong mga pagsasanay upang mapanatili ang tamang pag-uulat at maprotektahan ang publiko, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ang pagpapakalat ng fake news. Mula sa Radyo Pilipinas, ako si EJ Lazaro para sa Balitang Pambansa. Walang problema para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel kung pangungunahan niya ang pagdraft ng impeachment rules. Ayon kay Pimentel, 5 na lang silang abogado sa Senado ngayon kaya wala raw ibang pagpipilian. Pero hihintayin muna niya ang opisyal na assignment tungkol dito at pag-aaralan ng kanyang opisina. Matatandaang nagmula ang suhesyon na yan kay Senate Majority Leader Francis Tolentino noong Biyernes. Sa ngayon, nananatili ang proposed timeline ng Senado hinggil sa impeachment na posibleng sa July 30 ang simula ng paglilitis base sa inilatag ni Escudero. Iginiit ng ilang kongresista na dapat ay may sarili na ring registration system sa social media. Yan ang Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Isinusulong ng ilang senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mas pinaigting na paglaban sa fake news sa bansa. Sa isang press conference, binigyang diin ni na dating DILG Secretary Benhur Abalos at dating Senador Manny Pacquiao na sila mismo naging biktima na rin ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng ilang grupo. Kaya talagang napapanahon na para masugpo ito. Ano nakalagay rito? Nakalagay yung mukha ko, pangalan ko, ginaya talaga yung Facebook account ko. Isipin nyo, ilan niloko nito? Nabasa ko yung sarili ko pag ano ko ng Facebook, nakalagay doon, paalam, Manny Pacquiao. Namatay na raw ako. I don't know how that works, but definitely sa akin, dapat ipagbawal ang fake news. Dami ko ng kaibigang napatay eh. Patay na daw, hindi pa pala. Sa kanya namang pakikilahok sa Barrio Fiesta 2025 sa Paris, France, nanawagan din si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ng pinaigting na proteksyon para sa mga OFW. Ayon sa Alyansa candidate, plano niyang maghain ng panukala ukol dito para hindi lang madoble kundi matriple pa ang mga hakbang ng gobyerno para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Sa gitna naman ng selebrasyon ng National Women's Month, isinulong ni House Deputy Speaker Camille Villar ang iba yung pagpapalawak ng oportunidad para sa mga kababaihan sa bansa sa kanyang sortie sa Luna Isabela kamakailan. Sa ngayon, nananatiling mataas ang ranking sa pre-election surveys ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Alyansa Campaign Manager at Navotas City Representative Toby Chanco, ikinalulugod nila ito pero hindi sila magpapakakampante.
Matutukoy anya ang tunay na resulta ng survey sa araw ng eleksyon, kaya tuloy-tuloy ang gagawin nilang pagsisikap para maabot ang mas marami pang Pilipino at maiparating ang plataporma ng kanilang mga kandidato. Mula PTV, Melales Moras para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagbaba ng crime rate sa Metro Manila sa ikalawang quarter ng 2025. Bumaba pa ng 33.06% ang crime rate sa NCR. Batay sa pinakauling datos ng NCRPO, umabot lang sa 343 ang naitalang focus crimes nitong Pebrero. Mas mababa ito ng 545 na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa datos naman ng Crime Information Reporting and Analysis System, bumaba ng 41.94% nitong February 2025 ang murder case mula sa 31% noong February 2024. Bumaba din ng 25% ang homicide. Halos 50% naman ang ibinaba ng physical injury at rape case. Ang robbery case naman ay bumaba din ng 33.73%, habang ang theft cases ay bumaba din ng 33.62%. Nananawagan ang micro, small and medium enterprises sa Butuan City sa business enterprises na magbayad ng tamang buwis sa kanilang mga ibinebentang produkto. Yan ang balitang pambansa ni Jennifer Peña Gaetano ng PIA Caraga. Sa mas pinaiting na kampanya ng Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue Region No. 17 sa Caraga Region laban sa mga smugglers na iligal na nagbebenta ng sigarilyo at iba pang produkto tulad ng pabango mula sa ibang bansa, nanawagan ang mga sari-sari store vendors sa mga malalaking tindahan na dumaan sa tamang proseso at magbayad ng tamang buwis ang mga ito. Gihangyo namo ang mga dagkong tindahan diri nga namaligi og sigarilyo ug lain pang produkto nga moagi jud sa saktong proseso ug magbayad sa saktong buwis. Sa ginanap na destruction of illicit cigarettes sa broilers ng isang plywood company, ibinahagi ni Regional Director Jose Eric Furia ng BIR Revenue Region No. 17 na nasa kabuuang 337,644 packs ng sigarilyo ang kanilang sinunog na nagkakahalaga ng mahigit 219 million pesos. Nakuha ito sa kanilang matagumpay na operations sa taong 2024. Binigyang diin din ng opisyal na patuloy ang kanilang koordinasyon sa PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard at iba pang law enforcers para masigurong hindi makakalusot ang mga smugglers sa rehiyon. Base sa datos ng BIR, ang sinunog ng mga pakete ng sigarilyo ay nasa 97%, habang ang natirang 3% ay tinabi bilang ebidensya sa mga kasong kanilang na-file sa korte laban sa mga na-identify na smugglers sa Caraga Region. Mula sa Philippine Information Agency Caraga, Jennifer Peña Gaetano para sa Balitang Pambansa. Target ng Regional Gender and Development Council Region 12 na makapagpatupad ng inklusibo at epektibong aktibidad ngayong Women's Month. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN. Nanawagan ng Regional Gender and Development Council o RGDC Rehiyon 12 sa mga miyembro ng kanilang konseho na magpatupad ng mas inklusibo at epektibong mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan o Women's Month ngayong Marso nitong kasalukuyang taon. Sa temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas, inaasahang mas mapagtitibay pa at nakatuon ang pagdiriwang ng Women's Month sa implementasyon ng mga probisyon sa ilalim ng Republic Act 9710 o Magna Carta of Women. We have seen remarkable progress in areas such as women's economic empowerment, gender-responsive governance, protection and support for vulnerable groups. These accomplishments are testaments to the commitment and passion of each member in ensuring that gender equality is not only a goal but a reality in our society. Ayon kay Cero, ang mga programa, aktibidad at inisyatiba ng GAD na pinangungunahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pagpapalaganap ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian at kaunlaran sa mga komunidad. Dagdag ni Cero, prioridad ng RGDC Rehiyon 12 ang pagsusulong ng Agenda Strategic Initiatives, isang roadmap para sa pagpapalakas ng gender mainstreaming sa mga polisiya at programa, pagpapahusay ng women's economic empowerment at partisipasyon ng mga kababaihan, pagtugon sa karahasan at diskriminasyon batay sa kasarian at pagsusulong ng inklusibo at pagkakaiba-iba sa pamumuno at paggawa ng desisyon. Mula sa Philippine Information Agency, SOCSARGEN, Aurea Marie Belguera, Balitang Pambansa.
At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.